Ang pagiging isang albularyo ay hindi pinipili, kundi kusa itong dumarating kung ito ay iyong kapalaran. Kagaya ko, hindi ko naman gustong maging isang albularyo. Naman ako ang pagiging albularyo ng lolo ko at hanggang ngayon ay nagdurusa ako dahil kulang ako sa kaalaman tungkol sa ganoong bagay. Inuubos ko na ang oras ko sa pag-iensayo pero hindi pa rin naging sapat dahil walang nagtuturo sa akin. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng mga taga-suporta ng channel na ito. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2015. Ako nga po pala si Janine at ito ang aking kwento. Janine, galing ako dun sa tindahan ng tinapay. Alam mo ba na ikaw ang pinag-uusapan nila dun? Bakit na naman daw? Wala na akong ginagawa tapos ako pa rin ang palaging topic ng mga chismosa sa barangay na to. Kasi raw yung bata na ginamot mo, hindi raw gumaling. Marami ang nagdududa sa kakayahan mo at baka raw nagpapanggap ka lang bilang albularyo. Para ko no, namana mo ang lolo mo. Ay, sana nga nagpapanggap lang ako, no? Ano ba akala nila na ang dali-dali ng ginagawa ko? Paano naman ako matututo kung wala naman nagtuturo sa akin? Meron ka namang gabay. Hindi ka ba niya tinuturuan? Oo, meron akong gabay, isang kabayo, pero hindi siya nagtuturo sa akin, no? Siya lang yung tumutulong sa akin para malaman ko kung anong mga sakit ng tao. Paano naman gagaling ang batang yun, wala naman siyang sakit? Doktor ang kailangan nun at hindi albularyo. Bigla daw nagkumbulsyon ng bata Kasi nga mataas ang lagnat. Sigurado ako na si Ate Usang, siya yung nagpapakalat ng chismis na peke ako, no? Sinabi mo pa. Babaeng yun talaga. Alam mo, kung hindi lang ako nagpipigil doon, rarat-rating ko yun. Puro chismis ang inaatupag. Kung mas inuna niya sanang bantayan yung anak niya, di sana hindi nabuntis ka agad. Saka di sa chismosa no? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? May nagsumbong sa akin at balita ko may asawa na raw yung nakabuntis dun sa anak niya. Karma's real talaga. Naalala mo ba nung tumaba ako? Pinakalat niyang binuntis mo daw ako? Kumain na nga lang tayo ng pandesal. Baka saan pa mapunta yung usapan na to. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Oo, ito na. Ay, may chismis din pala akong gustong iparating sa'yo. Ano na naman yun? Totoo kaya yung kwento na may kabit raw si Kapitan? Batang-bata raw. Ay, bahala sila dyan. Kahit magkaroon pa ng kabit na 3 yung taong yun. Kasalanan din naman kasi yan ng asawa niya. Alam niyang niloloko lang siya ni Kap. Sige pa rin siya ng sige. Dapat hiniwalay niya na yan Kita mo, lumaki yung ulo kasi alam niyang hindi siya maiiwan-iwan. Alam mo, natatawa talaga ako sa'yo. Ang bungangera mong babae ka. Yan ang dahilan kung bakit palagi kang stress. Kasi mas pinoproblema mo pa yung problema ng iba. Tumalikod na lang ako kay Danny, tsaka nagsaing ng pang-almusal namin. Sa totoo lang po, nasasaktan ako sa tuwing may bumabato sa akin ng mga salitang hindi maganda, lalo na kung tungkol sa panggagamot ko. Una pa naman, aminado na akong hindi ako magaling. Hindi ako kasing lakas at kasing wagsik ng lolo ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakilala kasi ang lolo ko sa barangay bilang manunugis na manggagamot. Halos araw-araw, hawak ko rin ang libro na iniwan niya sa akin bago siya namatay. Gabi na, pumasok ka na sa loob. Dito mo pa sa labas naisipan na magbasa ng libro na yan. Masisira ang mga mata mo dyan kasi ang dilim. Gusto ko dito kasi malakas yung hangin. Nakaka-relax ng isip. Alam mo, naiisip ko lang, ilang taon ba kayang hihintayin at aaralin ko para lang maging kasing galing ako ni Lolo, no? Mahabang panahon pa, Janine. Naalala mo ba yung sabi ng lolo mo nun? 3 taon din siya naging manggagamot bago gumaling sa lahat ng bagay. Ikaw, 1 taon pa lang. May 2 taon pa. Tagal naman kasi ng 2 taon na yun. Gustong-gusto ko na kasing ipakita sa mga tao na magaling ako sa ganyan. Lalong-lalo na sa mga chismosa dito sa barangay. Janine, dapat kang maging magaling. Para makakaya mong gamutin ng mga tao. Hindi para may mapatunayan ka sa mga chismosa na yan. Masanay ka na, ganyan talaga sila. Lahat ng kilos mo binabantayan at pinupuna. Naiinis na kasi ako Huwag ka na mainis. Pumasok tayo sa loob. Sandali. Bilog na bilog ang buwan, no? Ganito yung panahon nung sinalakay ng aswang ang bahay namin para patayin ng mga magulang ko. Ayan ka na naman
Magkukwento ka na naman tungkol sa kanila. Kinikilabutan ako sa iyo eh. Sinadya akong buhayin ng aswang na yun para masabi ko kay Lolo ang lahat ng mga nangyari. Hanggang nitong huli, nagtagpo sila ni Lolo. Pero nagawa niyang talunin ng lolo ko sa laban. Napag-usapan na natin to, di ba? Alam ko na masakit mawalan ng magulang. Pero hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Kaya nung alam ko na ako ang papalit kay Lolo na maging albularyo, parang nasakloban ako ng langit at lupa. Ayoko maging kagaya niya dahil alam kong mahirap. Pero at the same time, nandun din yung saya. Dahil kapag malakas at magaling na ako, mapapatay kong aswang na pumatay sa mga magulang ko. Kung magtatagpo pa ang landas nyo ng aswang na yun. Kaya nga eh. Pero paano ko din kaya malalaman kung aswang ang isang tao? Si Lolo kasi kapag matingnan lang niya ang mga mata ng tao, matutukoy niya kaagad kung aswang yun o hindi. Basta wag mong madaliin ang lahat. Darating din ang panahon na magiging kagaya ka ng lolo mo. O di kaya mas magaling ka pa sa kanya. May tiwala ako sa iyo. Si Danny, isang malapit kong kaibigan simula nung bata pa ako, ay kasama kong nakatira sa iisang bahay dahil ibinilin ako sa kanya ng lolo. Mabait at mapagkakatiwalaan si Danny at higit sa lahat, hindi siya kagaya ng ibang lalaki. Isang araw nabalitaan ko na naghahanap ng labandera ang matandang babae na mayaman sa aming lugar. Agad akong pinapasok ni Danny dahil kakilala niya ang hardinero doon. Malapit lang naman ang malaking bahay na yon sa amin kaya isang umaga ay hinatid niya ako doon. Oh, sure ka ba na kaya mo maglaban ng mabibigat at makakapal na mga kumot? Oo naman. Kaysa naman tumambay ako sa bahay wala namang nagpapagamot sa akin. Sayang din naman ang kikitain dito, no? Kahit pambili lang ng ulam para makatulong sa'yo. Mahirap na, baka darating ang araw. Sumbatan mo ako na palamunin. Sira, hindi ko gagawin yun, no? Ang sabi sa akin ni Kuya Nardo, ang makakausap mo lang daw doon yung katiwala. Mabait naman daw yun eh. Sigurado ka ba na payag silang uwian ako kada gabi? Oo naman. Kailangan daw simula alas 7 ng umaga nandun ka na. Tapos uuwi ka ng alas 4 ng hapon. Okay na rin. Medyo maaga pa pala ako makakauwi. Yung amo daw ba mabait? Yun ang hindi. Pero hindi naman daw yung lumalabas ang kwarto niya. Parang katiwala lang yung madalas na pumupunta sa kanya. Ang mabuti pa, doon ka nalang magtanong sa kanila para mas lalong marami ka pang malaman. Oo na. Ay, ayun na pala yung bahay oh. Ang laki. Maganda siguro sa loob niyan. Oh, may doorbell. Pindutin ko na ha. Wala yatang tao eh. Sandali lang, atat ka naman eh. Ayan oh, may babaeng papalabas. Yan yata yung katiwala ng matandang babae. Magandang umaga. Ano po ang kailangan ninyo? Magandang umaga rin po. Ito po siya, yung papasok bilang labandera. Ikaw pala Iha yung sinasabi ni Nardo. Halika, tuloy ka rito. Paano? Tutuloy na ako, Janina. Uwi ka na lang mamaya o susunduin kita. Wag mo na akong sunduin, kaya ko namang maglakad eh. Halika na Iha. Pumasok ka na. May naiwan kasi akong niluluto doon eh. Sige po. Sa mukha pa lang ng babae, mukha naman siyang mabait. Nakasunod lang ako sa kanyang likuran habang nagmamasid sa paligid. Tinuruan niya ako sa lahat ng mga gagawin ko kung paano ang gusto ng matandang babae na paglalaba sa mga gamit niya. Maya-maya pa dumating na rin ang hardinero. Nardo, ito na pala yung sinasabi mo sa akin na magiging labandera rito. Oo, kaibigan niya ni Danny. Kakilala ko na yan. Iya, kapag mabait ka lang dito, magtatagal ka. Opo, salamat po Kahit papano may extra income ako dito. Abay, wala nga naman. Pagkatapos pala ng almusal, magsimula ka na maglaba. Marami-rami kasi yan eh. Buwanan din ang sahod mo dito, kaya hindi mo na kailangang tapusin yan ng isang labahan lang. Opo, sige po. Nang matapos na lutuin ng lahat, kaagad na kaming nag-almusal. Ilang minuto lang akong nagpahinga bago nagsimulang maglaba. Habang naglalaba ako, bigla namang dumating si Kuya Nardo para kumuha ng tubig sa poso. Nagdidilig kasi siya ng mga halaman dahil katatapos niya lang itong itrim. Ayos ka lang ba? Mukhang napapagod ka na. Ay, naku, hindi po. Naninibago lang ako kasi ang dami-dami. Tsaka, Kuya Nardo,
bakit po ba may mansa tong mga kumot? Mansa yata ito ng dugo kaya ang hirap tanggalin. Janine, ganito kasi yan. 1 taon nang hindi nakakalakad ang matandang babae kaya palagi na lang itong nasa kwarto niya. May sakit kasi siya. Madami naman siyang pera, pwede naman siyang magpagamot. Wala kasing doktor na pwedeng kumamot sa sakit niya. Ayaw rin naman niyang magpatingin sa albularyo. Malakas kasi ang kutob namin ni Fatty na ginawan siya ng masama ng kapwa niya. Ano? May kahoy ba siya? Marami yan. Alam mo ba, may kasamaan din kasi yung ugali ni Aling Nympha. Ang daming nangungutang sa kanya pero hindi nagpapautang kahit nakaluhod na ang mga tao, wala pa rin siyang awa. Baka naman po wala nang mapapautang. Lalo pa ngayon na matanda na siya. Kailangan niya ng pera kasi mag-isa na lang siya sa buhay. Kung sa pera, marami ang pera. Kaso nga lang, napakakuripot. Ay, Nardo, yung trabaho mo, gawin mo na. Nakikipagsismisan ka na naman dyan Eto na, Fatty. Sandali lang naman. Siyempre, bago pa lang si Janine. Kaya kinukwentuhan ko rin ng kaunti. Hindi lang konti ang kinukwento mo, kundi marami. Umalis ka na. Magdilig ka na doon ng halaman. Sungit mo naman. Ito na nga, Tatapusin ko na po to, Ate Fatty. Tutulungan na kita. Ano bang napag-uusapan niyo ni Nardo? Tungkol na naman kay Aling Nympha, no? Ano po kasi, naitanong ko sa kanya kung bakit may mga bahid ng dugo yung kumot. Yun lang naman po. Ang dahilan kung bakit kailangan ng labandera dito, kasi hindi ko kayang maglaban na ako lang mag-isa. Sa araw-araw ilang kumot ang mga nadudumihan. Ano po bang dahilan kung bakit nababahira ng dugo yung kumot? Ganito kasi yan, Janine. May sakit si Aling Nympha. Malalang sakit at 1 taon na niyang tinitiis. Sumusuka siya ng dugo. Pero yung dugo, hindi naman ganong marami. Kada 2 araw nagsusuka siya ng dugo. Po? Di napakalalang sakit na po yun? Kaya nga, ayaw naman niyang magpatingin sa albularyo. Wala din naman ako magagawa dahil siya ang amo. Nagulat din ako sa naging kalagayan ng matandang babae. Sobrang lala na pala. Pero pinilit kong wag magpa-apekto masyado. Sa unang araw ko, sobrang pagod na pagod ako. Saktong 2:00 ng hapon natapos ang mga labahin ko kaya nagpahinga muna ako sandali at kumain ng merienda. Sabay-sabay kaming kumain ng merienda hanggang sa may narinig kaming sigaw mula sa itaas na kwarto. Fatty, tawag kaya ata ni Aling Nympha. Ay, ano na naman kaya ang kailangan yan? Siguro nagsuka na naman yan ng dugo. Puntahan niyo na po kasi baka mapano O siya, maiwan ko na muna kayo. Bilib din ako sa matandang yan Kahit 1 taon nang ganyan, ang tagal pa rin niyang mamatay. Baka naman po kasi kinakaawaan pa ng Diyos. Kamo ang masamang damo matagal mamatay. Naalala ko pa dati, may pinaluhod na bata yan sa asin habang binibilad sa araw yung bata. Ganon siya kalupit? Sobra pa, no? Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagbigay ng komento dahil hindi ko naman gaanong kilala ang ugali ng matandang babae. Maya-maya pa may bit-bit ulit na mga kumot si Ate Fatty at inutos niya sa akin na labhan ko yon. Wala naman akong magawa kundi sundin siya. Madilim na pero hindi pa rin ako tapos. Overtime ka na, Iya. Hindi ka ba natatakot na umuwi? Hindi naman. Baka kasi sunduin din ako ni Danny kasi magtataka yun kung bakit wala pa ako sa bahay. Gayong alam niyang hanggang 4:00 ng hapon lang ako dito sa mansyon. Magpaalam ka na kay Fatty. Papayag yun na uuwi ka. 1 banlaw na lang din naman to kaya tatapusin ko na lang po. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. O siya, pupunta na ako sa kubo ko Gusto ko na kasi magpahingi. Napagod ako sa kakatrim kanina ng mga bulaklak. Sige po. Naiwan ako doon sa poso kaya binilisan ko ng pagkilos. Hanggang sa natapos ko na ito. Hinanap ko naman kaagad si Ate Fatty pero hindi ko siya nakita kaya lumabas na lang ako ng bahay na hindi nagpapaalam. Nagmadali ako dahil madilim na. Nasa labas na ako ng gate nang napatingala ako sa pangalawang palapag ng bahay. Sa kwarto ni Aling Nympha, merong terrace at may isang ilaw. Kinabahan ako nang may maaninag akong anino doon na hindi maganda ang forma. Nagmadali akong bumalik sa loob para sana balaan ng matanda kaya lang nakasalubong ko si Ate Fatty. Ay, Janine! Bakit ka tumatakbo? Uuwi ka na ba? Opo, kaya lang may nakita ako Isang anino,
May mga sungay dun sa terrace ng kwarto ni Aling Nympha. Ano? Opo, kailangan niyo po siyang balaan kasi baka may nilalang na gustong manakit sa kanya. Janine, nagpapahinga na yung matanda. Huwag na natin siyang istorbohin. Iyaan mo na bukas kakausapin ko siya tungkol sa nakita mo. Pero Ate Fati... Umuwi ka na dahil magpapahinga na rin ako. Ako nang bahalang magsabi kay Aling Nympha na overtime ka ngayon. Nang makarating naman ako sa bahay ng gabing yon, pabagsak akong naupo sa may silya. Nadatnan ko si Danny na umiinom ng tuba habang kumakain ng isaw. Ang sama pa ng tingin niya sa akin at binagsak niya sa lamesa ang boteng lalagyan ng tuba. Hoy, lalaki! Anong problema mo, ha? Nakabuntis ka yata ng babae kaya ka nagkakaganyan, ano? Kala ko doon ka na matutulog sa mansyon na yun eh. Wala ka yatang balak na umuwi. Alam nga namang iwanan ko doon mag-isa yung mga labahan kong sobrang dami. Ang sasakit ka ng mga daliri ko. Tsaka kung umasta ka dyan, para mo akong asawa. Bakit ba kasi ngayon ka lang umuwi? Ang usapan 4:00. Mag-aalas 9 na. Kasi nga, may pinalaban pa ulit si Ate Fati. Alam mo ba, sumusuka ng dugo yung matanda. Tapos kanina bago ko umalis dun sa mansyon, may nakita kong anino sa terrace ng kwarto niya. Anino na may sungay. Baka naman guni-guni mo lang. Ay, hindi kaya. Binalikan ko nga siya sa loob para sana ipaalam ang nangyari, kaya lang hinarang ako ni Ate Fati. Ang sabi niya tulog na raw yung matanda. Alam mo, Danny, hindi talaga maganda ang kutob ko eh. Ewan ko lang pero may kakaibang nangyayari sa mansyon eh. Kayo lang naman yung mga tao dun Kaya nga, pero alam mo yon, parang kapag papasok pa lang ako sa mansyon, bumibigat na kaagad yung pakiramdam ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pagod ka na yata, magpahinga ka na. Danny, nagsasabi ako ng totoo. Ano yun? Ewan ko, baka naman pusa. Titignan ko. Nang buksan ni Danny ang pintuan ay merong isang nilalang na biglang sumakal sa kanya. Nilalang na merong sungay at maitim na katawan. Naalarma naman ako ng mga oras na yon. Itinapon niya si Danny sa loob ng bahay kaya nabangga ang likuran nito sa malaking lamesa. Sumalakay din sa akin ang nilalang at kinalmot ako sa braso at dibdib. Halimaw! Danny, kunin mo yung buntot pagi sa loob ng aparador. Dalian mo! Oo, ito na! Hampasin mo siya sa likod! Bilis! Bago niya pa ako mapuruhan dito! Aswang ka pala! Ito nang ganti ko sa'yo! Akin na yan, Danny! Walang iya ka! Bigla-bigla ka nalang nagpapakita, Pwes, itong nababagay sa'yo! Papatayin ko siya gamit ang pana ng lolo mo! Sige, panain mo na! Anak nang, bakit hindi siya tinablan? Pero dito matatablan siya. Papanayin ko siya ulit! 2 beses na pinana ni Danny ang aswang kaya lang hindi man lang ito nagkaroon ng daplis. Sobrang tigas ng kanyang balat at nabali pa ang pana. Hinampas ko siya ulit ng buntot pagi sa likuran kaya umangil ito sa sakit. Mabilis na kumilos ang aswang para tumakas. Anak nang, nakatakas pa ang lintik. Sakit-sakit ng leeg ko. Mabuti nga ikaw sinakal ka lang. Ako naman, kumusta? Ang lakas ng aswang na yun Naalala ko yung aswang na pumatay kina nanay at tatay. Kahawig niya yung aswang na yun. Gamutin na natin ang mga sugat mo dahil baka mapano ka pa. Oo. Masakit nga talaga yung mga kinalmot niya. Biglaan ng pagkatake niya sa atin. Kailangan natin magdoble ingat dahil anumang oras, babalik ang aswang na yun para mapatay tayo. May anting-anting si Lolo na pangontra sa aswang pero binilin din niya sa akin na hindi ko pwedeng gamitin yon hanggat hindi pa ako nakakapatay ng isang aswang. Misyon mo yata yun, Janine. Alam ko na makakaya mong gawin yan. Dahil sa nangyaring yon, naisipan ko nang dalhin palagi ang buntot ng pagi na iniwan ni Lolo sa akin. Pagkasapit ng umaga, pumasok pa rin ako sa trabaho ko sa mansyon. Nagtaka naman sina Ate Fati at Kuya Nardo nang makita ang mga sugat ko. Nasa likod kami ng mansyon noon dahil nagwawalis doon si Ate Fati. Ay! Anong nangyarit maraming galos ang braso mo? Hindi po to galos. May nangyari lang kasi kagabi na hindi maganda. Na ano? Nag-away ba kayo ni Danny? Hindi. Kasi, nag-uusap kasi kami ni Danny. Tapos, biglang may sumalakay sa amin. Isang nilalang na may sungay at maitim na katawan. Ano?
Oo, nagulat nga ho ako eh. Nakipaglaban pa nga kami sa kanya. Alam ko na aswang yon kasi nanggigigil siya at nahahalata ako sa kanya na gusto niya kaming kainin ni Danny. Aswang ang may kagagawa niyan? Opo, Ate Fati. Bakit bigla po kayong namutla? Wala. May karapatan din si Janine na malaman ang nangyayari dito sa mansyon. Ano po bang nangyayari? Janine, ilang beses din naming nakita ni Fati na umiikot ang aswang na yan dito. Minsan nga kinakain niya pa yung mga alagang hayop. Kaninang umaga, may 2 manok na naman ang patay. Balahibo na lang at ulo ng manok ang nakita ko. Ano? Kung ganun, umiikot lang dito sa lugar yung aswang at naghahanap ng bibiktimahin? Ganun na nga. Kaya nga natatakot din kami tuwing sasapit ang dilim eh. Hayaan nyo. Darating din ang oras ng katapusan ng aswang na yun. Sa tingin mo ba may makakapatay sa aswang? Oo, gamit ang buntot pagi. Ano naman yan? Itong buntot pagi na sinasabi ko. Kagabi habang naglalaban kami ng aswang, ilang beses ko siyang napalo gamit nito at alam ko na sobra siyang nasaktan. Yan yata yung kahinaan ng aswang. Kaya dapat lang na hindi yan mawala sa'yo. Magagamit mo yan para lang ipatay sa hayop na aswang na yun. Hindi ko talaga to ilalayo sa tabi ko, no? May utang pa sa akin yung aswang na yun at sisingilin ko siya. Ipinakita muna sa akin ni Kuya Nardo ang natirang parte ng katawan ng mga manok na kinain daw ng aswang. Pagkatapos noon, nagsimula na kaming gumawa ng mga trabaho namin. Pagsapit naman ng tanghali, tinawag ako ni Kuya Nardo para kumain. Naabutan pa namin si Ate Fati na naghahanda ng pagkain. Kumain na kayo, masarap ito. Sinigang na baboy. Paborito mo ito, Nardo. Ay, buti naman nagluto ka ng sinigang. Sumabay ka na sa amin ni Janine. Mamaya na lang ako. Kailangan ko pa kasing pakainin yung amo natin. Siya nga pala, Janine. Kapag hindi mo na kayang maglaba, magsabi ka lang. Alam ko na masakit pa ang mga sugat mo. Ang mabuti pa ikaw na lang muna dito sa kusina at ako na maglalaba. Ay, talaga po? Salamat po Walang anuman. Kumain na kayo at aakyat na muna ako sa taas. Dadaling ko na tong mga pagkain ni Aling Nympha. Mamaya magagalit yung kung matagal ako. Sabihan mo kasi na bumaba na siya. Meron naman siyang wheelchair eh. Ayaw nga niya. Ewan ko lang pero wag naman sana maging totoong naisip ko na parang nasisiraan na ng ulo si Aling Nympha. Bakit naman po? Palaging nagsasalita ng mga walang kwentang bagay eh. Basta, hindi ko na maintindihan. Baka nagkakaganyan kasi nalilipasan ng gutom. Pakainin mo na yun, Fati. Ay, oo nga munti ko na makalimutan. Sarap talaga magluto ni Fati. Taman-tama ang timpla at hindi ganun kaasim. Kaya nga, ang galing niya pong magluto, Oo, ang alam ko 2 dekada na raw siyang katulong na matanda eh. Wow, ang tagal na rin pala. Oo, ubusin mo yun sa'yo dahil marami tong niluto niya. Sige, tataba talaga ako dito. Madami akong nakain noong mga oras na yon. Pero ang hindi ko inaasahan, habang nagpapababa ng kinain, sabay ding sumakit ang tiyan namin ni Kuya Nardo. Saktong kabababa lang din ni Ate Fati mula sa taas nun. Nagtaka siya nang makitang namimilipit kami sa sakit. Oh, anong nangyari sa inyo? Ang sakit ng tiyan namin. Ano ba nilagay mo sa pagkain, ha? Oh, wala akong nilagay, Bakit po ganito na lang kasakit yung tiyan namin? Sabay pa kaming dalawa. Sobrang sakit. Sinadya mo yatang lasunin kami, Fati. Lintik kang babae ka. Papatayin mo pa ako. Alam mo naman ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Wala nga akong ginawa. Paano nangyaring sumakit ang tiyan nyo? Teka sandali, babalikan ko lang si Aling Nympha, baka sumakit din ang tiyan nun. Aray ko, may gamot ka ba doon, Kuya Nardo? Oh, tara sumama ka sa akin sa kubo at na makainom ka ng gamot. Humanda sa akin ang babaeng yun kapag nawala na ang pananakit ng tiyan ko. Sumama naman ako sa matandang lalaki doon sa kubo niya at binigyan niya ako ng gamot. Mga 1 oras pa ang dumaan bago tuluyang nawala ang pananakit ng tiyan ko. Pareho kaming masama ang loob kay Ate Fati dahil sa ginawa nito sa amin. May alaga ka rin palang aso dito? Oo, kaya Aling Nympha yan. Kaya lang simula nung nagkasakit siya, kinausap niya ako na kung pwede dito na lang itali sa kubo yan. Maingay daw kasi yan, parang hindi siya makapagpahinga na maayos.
Ganun po ba? Sige na po. Maraming salamat nga pala sa gamot. Umayos na rin yung nararamdaman ko. Nawala na yung pananakit ng tiyan ko. Sabay na tayong bumalik doon sa mansyon. Huwag niyo na pong awayin si Ate Fati. Hindi naman kailangan na aminin pa niya ang lahat. Alam na rin naman nating pareho na walang ibang gumawa nun kundi siya eh. Kung matino ka ba naman tao, bakit mo lalagyan ng laso ng pagkain? Buti na lang talaga at sumakit lang ang tiyan natin. Kasi kung malala, siguradong patay tayo pareho. Ang gusto ko lang malaman kung bakit niya ginawa yun. Naloko na. Ayun na naman ulit ang pananakit ng tiyan ko. Bumabalik na naman. Mamaya na lang ako pupunta doon sa mansyon. Mauna ka na lang. Sige po, magpahinga na po muna kayo. Sayang yung 2 oras na tinambay ko dito sa kubo nyo. Eh di sana natapos ko na mga labahin ko. Siguradong gagabihin na naman ako mamaya. Huwag kang palakad-lakad na mag-isa sa dana. Alam mo naman delikado eh. Susunduin naman ako mamaya ni Danny eh. Di mabuti. Nang makabalik ako sa mansyon, nag-aabang naman si Ate Fati sa akin. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ko muna siya pinansin kaya ito na ang lumapit para lang makausap ako. Janine, hindi na ba masakit ang tiyan mo? Hindi na po. Mabuti na lang at may gamot si Kuya Nardo. Ang sama naman pala ng ugali ninyo. Nagawa niyo po kaming lasunin. Hindi ko nga talaga ginawa yun. Kung hindi kayo, sino? Alam nga namang si Kuya Nardo ang gumawa. 3 lang tayong kumikilo sa bahay na to. Kayo pong nagluluto. Hindi naman yata sira ulo si Kuya Nardo para lagyan niya ng lason yung pagkain tapos kakain din siya. Baka naman sira nang niluto kong karne ng baboy. Wala talaga akong ginawa. Alam ng Diyos yan. Si Aling Nympha, hindi ba sumakit ang tiyan niya? Hindi. Tinanong ko nga siya kanina pero sabi niya okay naman daw siya. Baka siya naglagay ng lason sa ulam. Paano niya yung gagawin hirap na nga siyang maglakad. Kung ganun, baka nga ikaw talaga. Nawalan na ako ng tiwala sa inyo, Ate Fati Hindi naman ito nakaini kaya bumalik na ako sa labahan ko. Madilim na nga bago ako natapos sa labada pero alam ko namang nag-aabang na si Danny sa labas ng mansyon. Hindi na rin ako nagpaalam kay Ate Fati na uuwi na ako. Pagkarating ko sa bahay na ikwento ko rin ang lahat ng mga nangyari kay Danny. Kinabi ka na naman. Nakakadalawang overtime ka na. Kaya nga paano ba naman yung nangyari dun kanina? Nakakapanindig balahibo naman yung tunog ng uwak na yun. Parang may masamang mangyayari Huwag ka na magtiwala sa babaeng yun. Kasi baka may lihim na inggit pala sa iyo yun Ano naman ang kakainggitan niya sa akin? Mas mahirap pa ako sa daga. Yung kagandahan mo. Ibig lang palang sabihin yan nagagandahan ka sa akin. Ganun ba? Janine, may naririnig yata akong malakas na hampas na mga pakpak. Oo nga no. Humanda ka dahil malakas ang kutob ko na sinundan tayo ng aswang. May dala akong asin at bawang dito. Nandito rin naman yung buntot pagi ko sa bag. Sandali, kukunin ko. Dalian mo nandiyan ang aswang. Ito na. Nang mailabas ko na ang buntot pagi, doon na rin nagpakita ang aswang sa amin. Mabilis itong sumalakay na parang gutom na gutom. Si Danny ang kanyang inuna kaya kaagad ding nagsaboy ng asin at bawang ang lalaki, kaya lang ay hindi niya ito natamaan. Nadaplisan siya ng kalmot ng aswang sa dibdib. Nakita kong ngumisi ang aswang at dinilaan ito ang kanyang kuko kung saan may dumikit na dugo ni Danny. Aray ko! Anak ng hapde! Pwisit kang aswang ka! Ako harapin mo! Humanda ka, Janine. Ayun na siya. Hindi ko napapalagpasin ang pagkakataong to. Marami ka na palang nagagambala sa baryo na to, ha? Tinatawanan ka lang niya, Janine. Malakas siya. Siguraduhin mo na matatamaan mo siya kagad. Oo, yun nga yung gagawin ko. Humanda ka na, Janine. Sumasalakay na siya sa'yo. Mabilis nga itong sumalakay sa akin para kalmutin ako. Kaya lang ay mabilis din akong nakailag sa kanya at nahampas ko ang braso niya ng buntot pagi. Napaangil ang aswang. Sumabay din sa pagsaboy ng asin at bawang si Danny. Tumama din yun sa likod ng aswang kaya gumanti ito kay Danny. Isang mabilis na pagsalakay ng pagsuntok at kalmot. Lumayo ka sa akin!
Lumayan mo si Danny! Ito sa'yo! Ayan, bagay na bagay yan sa'yo. Nagawa mo siyang sugatan sa balikat. Bumalik ka dito, aswang ka! Huwag mo nang tawagin. Tulungan mo na ako dito. Ang sakit ng kuko niya. Sobrang talim. Uy, kaya mo pa ba? Kaya ko pa naman. Umuwi na tayo bago pa siya tumawag ng resback para sa atin. Inalalayan ko si Danny hanggang sa makarating kami sa bahay. Ginamot ko kaagad ang kanyang mga sugat. Hanggang sumapit ang umaga, kinakailangan ko pa rin pumasok sa trabaho at hindi ko siya maaalagaan. Nagluto ako ng kanyang almusal. Pagkarating ko naman sa mansyon, sumalubong sa akin si Ate Fatty at may iniuutos ito. Ay, oras na nga pala ng almusal ni Aling Nympha. Kaya lang, hindi ako pwede makalapit dahil masama rin ang pakiramdam ko eh. Nilalagnat yata ako. Pwede bang ikaw na munang magpakain sa kanya? Trabaho niyo po yun. Mamaya, baka magalit pa sa akin yung matanda eh. Ngayon lang naman. Alam ko nagalit ka pa rin sa akin dahil sa nangyari kahapon pero maniwala ka, wala akong kinalaman dun. Ang trabaho ko lang dito, maglaba po. Pakiusap, Janine, kahit ngayon lang. Sige, akin na nga po yan. Pero hindi ko to gagawin para sa inyo ah. Gagawin ko to para dun sa matanda. Ay, salamat naman kung ganon. Dinala ko sa kwarto ng matanda ang kanyang pagkain. Nakasara ang kanyang kwarto at akma ko sanang bubuksan yun nang bigla akong natigilan. Narinig kong umiiyak ang matandang babae. Aling Nympha, dala ko na po yung pagkain ninyo. Sandali lang. Huwag ka na munang pumasok. Sige po. Okay na. Pumasok ka na. Magandang umaga po. Ako po yung inutusan ni Ate Fatty dahil masama daw po yung pakiramdam niya. Ganun ba? Ay, kahapon pa nga yun nagre-reklamo sa akin ha. Masama ang pakiramdam niya. Mabait yang si Fatty, kaya alam ko na wala kang magiging problema sa kanya. Opo, kumain na po muna kayo para makainom na kayo ng gamot. Susubuan ko na po kayo ha. Aray ko! Sobrang sakit talaga ng paa ko. Hindi na yata ako magtatagal sa mundong ito. Malapit na raw nila akong kunin. Po? Nino po? Ang mga aswang. Ayoko pang mamatay. Natatakot ako sa kanila. Nakikita ko sila palagi kahit sa panaginip ko. Ang sama nila. Gusto nila akong patayin. Ano? Kumalma lang po kayo, Aling Nympha. Magiging maayos din po ang lahat. Dadalhin nila sa impyerno ang kaluluwa ko. Ayoko sumama doon. Natatakot ako. Hirap na ako. Baka sa mukha at pananalita ng matandang babae ang takot habang nagkukwento sa akin. Gusto ko siyang yakapin kaya lang bigla itong nagsumiksik sa gilid ng higaan niya. Pilit ko siyang pinakakalma pero mas lalo lang itong natatakot. Kumalma po kayo. Wala pong mananakit sa inyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Papatayin nila ako. Aling Nympha, sa tingin ko, hindi ordinaryong sakit ang meron kayo. May kakaibang nangyayari sa inyo. Ang mabuti pa, akin na po yung mga palad ninyo. Susubukan kong makakaya ko para malaman ko kung anong sakit ninyo. Ay, paano mo naman yun malalaman? Basta po, gagamutin ko po kayo at kapag hindi ko kayo napagaling, pumunta kayo sa albularyo. Hayoko! Hindi ako naniniwala sa mga albularyo na yan. Kagaya ng aswang, alagad din sila ng mga demonyo. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Kaya lang hindi pa kayo tapos kumain. Akin ang gamot ko. Ibigay mo sa akin ang galap mo na yan. Ako nang bahala sa sarili ko. Ayaw niyo po bang matulungan kayo? Huwag na huwag mo nang babanggitin sa akin ang albularyo na yan. Ayoko sa kanila. Ramdam ko ang galit niya nung binanggit ko ang katagang albularyo. Lumabas na ako ng kwarto niya at naghihintay si Ate Fe sa akin sa baba. Napakunot ang noo nito nang makita niyang pawisan ako. Ano nangyari? Bakit kaya galit si Aling Nympha sa albularyo? Binanggit mo ba yan sa harapan niya? Naku, buti na lang at hindi kanya pinalayas. Alam mo kasi, yang si Aling Nympha,
dating nagpagamot sa albularyo, pero imbis na gumaling, mas lalong lumala ang sakit niya. Po, baka naman po hindi tunay na albularyo. Sinabi mo pa, siguro nga. Doon nagbago yung tingin niya sa mga albularyo kasi raw, nanguuto yung mga yon para lang magkapera. Kaya pala, hindi naman po lahat ng albularyo, pera lang ang gusto. Ay, ang mabuti pa, titingnan ko na lang siya kasi baka napano na yung matandang yun sa sobrang inis niya. Mabilis namang umakyat si Ate Fe sa taas. Napaisip ako sa sitwasyon ni Aling Nympha. Namamaga ang kanyang mga paa kaya hindi siya makalakad. Meron din itong bukol sa lalamunan na punong-puno ng nana. Sa totoo lang ay naawa ako sa kanya. Lumipas ang maghapon. Maaga kong natapos ang trabaho ko kaya nagpaalam na ako kay Ate Fe na aalis. 4:00 na po kaya kailangan ko na umuwi. Ay, Janine, bukas pala ng gabi. Dito ka matutulog ha. Kaarawan kasi ni Aling Nympha Kaya magluluto raw tayo. Sige po, magpapaalam lang ako kay Danny. Saka nga pala Ate Fati, nagkita na ba kayo ni Kuya Nardo? Oo, doon kasi siya sa pader ng gate naglilinis. Ay, galit sa akin yun, kaya hindi niya pa rin ako kinakausap. Hindi pa kasi kami nagkita simula kanina Pakisabi na lang po sa kanya na mauuna na ako. Oo, sige. Huwag mo na raw banggitin sa harapan ni Aling Nympha ang mga albularyo na yan. Sige ho, alis na ako. Dali-dali na akong lumabas ng mansyon ng mga oras na yon. Pagkalabas ko ng gate, nakita ko kaagad si Danny na naghihintay sa akin. Wala, bakit ka nandito? Hindi na ba masakit yung mga sugat mo? Hindi naman gaano. Kayang-kaya ko to. Sa braso lang naman yung sugat ko Ay, tigas naman ang ulo mo. Tara na nga, umuwi na tayo. Kamusta naman ang araw mo ngayon? Ayos lang naman ako. Ako nga ang nagpakain kay Aling Nympha kanina. Grabe, may trust issue nga yata yung matandang yun sa mga albularyo. Oh, bakit naman? Nagalit sa sinabi ko. Ang gusto ko lang naman sana, matulungan siya pero ayaw niya. Nakita ko yung sitwasyon ng babae. Parang hindi normal yung sakit niya. May iba akong pakiramdam Huwag mong sabihin sa akin na manggagamot ka. Oo naman, no. Bukas pala ng gabi sa mansyon ako matutulog. May handaan daw dun kaya pumunta ka ha. Huwag na, nakakaya naman. Mag-overtime na lang ako. Bakit ba kailangan na doon ka matulog? Yun ang sabi nung katiwala Hanggang sa sumapit na nga ang gabi ng handaan. Sabay din kaming kumain na 4 sa baba. Si Kuya Nardo ang nagbuhat kay Aling Nympha para lang makasabay sa amin. Iba't ibang klase ng putahe ang niluto ni Ate Fati. Pero yung sakto lang para maubos naming 4. Ang tagal din ni Aling Nympha bago ka namin nakasabay na kumain Ay, kaya nga, nakakamiss yung ganito. May kausap habang kumakain. Nahihiya na kasi ako sumabay sa inyo dahil kailangan pang buhatin ako para makababat. Baka bigla na namang sumama ang pakiramdam ko. Naiintindihan ka rin naman namin dahil may sakit ka. Kumusta naman ang pagtatrabaho mo rito, Janine? Hiyang-hiya ako sa'yo dahil alam kong nahihirapan ka sa paglalaba. Ayos lang naman po, kayang-kaya ko po. Mabuti naman. Ang dahilan kung bakit gusto ko na sabay-sabay tayo kakain ngayon ay dahil meron akong sasabihin. Alam niyo naman na wala na akong mga kamag-anak. Wala din akong malalapit na kaibigan dahil marami ang may galit sa akin. Kung sakaling mamamatay man ako kahit na anong oras, paghahati-hatian yung 3 ang kayamanan ko. Po, Aling Nympha naman. Kung susunod lang po sana kayo sa amin na magpatingin kayo sa doktor o sa albularyo, baka po hindi ganun kabilis ang kamatayan nyo. Kaya nga po, masarap po mabuhay sa mundo. Subukan nyo lang po sa albularyo, baka sakali lang na may maitulong sila. Diyos ang naglagay sa akin sa sitwasyon na ito. Siguro, kabayaran na rin sa mga masasamang ginawa ko. Tanggap ko na malaking parusa ito sa akin. Maniwala po kayo sa akin, mapapagaling po kayo ng albularyo. Sa totoo lang din, Aling Nympha, hirap na akong alagaan ka. Pero nagtitiis ako dahil umaasa ako na gagaling pa kayo. Nawalan na ako ng pag-asa. Magpapatawag ako ng abogado sa mga susunod na araw para
masabi ko sa kanya na kayo karapat-dapat na pag-iiwanan ko sa ari-arian ko. Alam ko na pilit ang ngiting pinapakita sa amin ng matandang babae noong gabing yon. Mababasa pa rin sa kanyang mga mata ang lungkot. Pagkatapos namin kumain, agad na kaming nagpahinga. Nakatulog ng maaga si Ate Fati dahil na rin siguro sa pagod. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, napabangon ako nang marinig ko ang sigaw ng matandang babae. Kaagad akong lumabas ng kwarto para puntahan siya. Aling Nympha, ano po nangyayari? Ay, andyan na siya. Sinusundo na niya ako. Nino po? Yung aswang. Nakikita ko siya na umaaligid sa teres. Natatakot ako. Ayaw kong sumama sa kanya sa impyerno. Kaya nga po dapat tanggapin niyo na po yung hiling ko na magpagamot kayo sa albularyo eh. Hindi kayo titigilan ng aswang na hanggat nabubuhay kayo. Walang kwenta ang mga albularyo. Pareho lang silang alagad ng demonyo. Diyos ang kailangan ko. Kahit ilang beses na ako manalangin, hindi pa rin natataboy ang aswang na yan. Gagawa po ako ng paraan para mataboy siya. Pakiusap, gawin mong lahat na makakaya mo. Itaboy mo ang aswang kahit ngayon lang para makapagpahinga naman ako. Lumabas naman ako sa kanyang kwarto at dumungaw sa terrace. Doon ko nakita ang isang nilalang na nakatayo malapit sa isang malaking kahoy. Nagpakita ito ng nakakatakot na ngiti sa akin pero tinatagan ko pa rin ang loob ko. Umalis din ang nilalang na yon kaya binalikan ko ang matanda para mapatahan siya. Binantayan ko din ito nang sa ganun ay mabilis itong makatulog. Hanggang sa sumapit na ang umaga. Nagkausap naman kami ni Kuya Nardo. Nagtitrim siya ng bulaklak ng mga oras na yon. Kuya Nardo, ang dami ng mga manok niyo ah. Oo. Marami talagang alagang hayop sa Aling Nympha dito. Alam mo ba, naiisip ko na hindi kaya may kinalaman ng aswang sa nangyayari kay Aling Nympha. Kasi kagabi sinabi niya sa akin na madalas daw nagpaparamdam yung aswang sa kanya. Ito naman, naisip ko lang ha. Siguro yung aswang na yon, ginawan niya ng masama kaya gumaganti sa kanya. Siguro nga no. Pero masamang aswang lang ang pwedeng gumawa ng ganun. Hindi niya titigilan yung matanda hanggat hindi ito namamatay. Tulungan natin siya. Ano naman kaya may tutulong ko? Takot nga rin ako sa aswang eh. Minsan nga, kapag napapadaan ng aswang sa kubo, nagsasabit ako ng luya at bawang sa katawan ko. Kung ayaw mo siyang tulungan, ako na lang ang gagawa. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung sa paanong paraan. Alam naman na pilitin natin siyang dali sa albularyo, o di kaya magdala tayo ng albularyo dito. Papalayasin tayo nun. Gagawa na lang ako ng paraan. Ikaw ang bahala. Kung may magagawa ka. Basta kapag kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin ha. Opo, sige. Ginabi na ako ng uwi mula sa mansyon. Nang makarating ako sa bahay, laking gulat ko nang makitang bukas ang pintuan. 8:00 na yon ng gabi at alam ko na sa mga oras na yon ay nagsasara na ng pintuan si Danny. Dahan-dahan akong pumasok pero may narinig akong malakas na kalabog mula sa kusina. Oh, ano yun? Danny! Danny! Janine, nandito ako. Tulungan mo ako. Hindi! Danny! Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Napano ka? Halika rito. Gagamutin kita. Diyos ko, ang dami mong sugat. Ang aswang. Dumating dito ang aswang. Mamaya ka na magkwento ha. Gagamutin na lang muna kita. Halika, dito ka mahiga sa upuan. Sandali lang. Kukunin ko na yung mga gamit ko sa aparador. Janine, huwag ka na makialam. Makialam saan? Ang aswang na yun, nag-iwan ng babala sa akin. Kapag raw may ginawa kang tulong sa matandang babae, papatayin niya raw tayong dalawa. Ano? Oo, kaya huwag ka nang makialam. Tumigil ka na sa pagsasalita at gagamutin na muna kita. Tsaka, hindi pwedeng hindi ako mangialam. Para saan ba't magagamot ako kung tutunga nga lang ako, ha? Ako nang bahala sa aswang na yan. Pero, hindi mo siya kaya.
Sabing huwag ka na magsalita eh. Kakayanin ko sa alam ko yun. Basta porsigido akong gawin ng isang bagay. Alam mong ginagawa kong lahat para makuha ko yun. Mapapatay ko yung aswang na yun. Ipaghihiganti kita. Awang-awa ako sa sitwasyon ni Danny noong gabing yon. Nanggigigil ako sa galit sa aswang. Kaya lang wala akong magawa dahil napakailap din ito. Nang sumapit naman ang umaga, kailangan ko pa rin pumasok sa mansyon. 2 taong gusto kong protektahan sa aswang. Yun si Danny at si Aling Nympha. Magdamag akong hindi nakatulog kaya napansin ni Ate Fati na parang wala akong ganang kumilos. Ay, Janine, kung masama ang pakiramdam mo, pwede kang magpahinga. Ayos lang ako. Si Danny kasi sinalakay ng aswang kagabi. Muntik na siyang mamatay sa dami ng sugat niya. E di sana hindi mo siya iniwan dun sa bahay ninyo. Kailangan ko rin protektahan yung matandang babae. Wala din akong tiwala sa'yo, Ate Fati. Hindi kaya may kinalaman ka sa nangyayari kay Aling Nympha? Ano? Wala akong kinalaman ha? Bakit ko naman siya gagawa ng masama, Aber? Alam mo kung bakit ko naisip yung ganung bagay. Una, nilason mo kami ni Kuya Nardo. Pangalawa, nung sinabi niyang iiwan niya ang mga mana niya sa atin, nakita kitang napangiti. Ano? Teka, ano bang iniisip mo sa akin? Matagal mo nang inaasikaso si Aling Nympha, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Napaka-imposible. Hindi kaya dahan-dahan mo siyang pinapatay? Hindi ko gusto ang talas ng dila mo ha. Konting respeto naman, mas matanda ako kaysa sayo. Wala akong pakialam kung mas matanda ka kaysa sa akin. Basang-basa ko ang mga kilos mo at alam ko may tinatago ka. Ako ang makakalaban mo kapag nalaman ko lang na may kinalaman ka sa nangyayari kay Aling Nympha. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil sa sinabi ko. Iniwan ko siya doon sa kusina at nagsimula na akong maglaba. Hanggang sa nakita ko ang damit ni Aling Nympha na kakahubad niya lang. Kinuha ko yon at tinago sa loob ng bag ko. Nang mga sandaling yon, nagpaalam na muna ako na uuwi dahil may plano akong gagawin. Nagtaka pa si Ate Fati pero hindi na ako nagpaliwanag sa kanya dahil hindi ko naman siya amo. Pagkarating ko sa bahay, laking gulat naman ni Danny. Oh, bakit ka umuwi kagad? Kala ko ba marami kang lalaban doon sa mansyon? Dapat nagmanman ka sa kilos ni Fati na yun eh. Kailangan kong gamutin si Aling Nympha. Hindi ba sabi mo ayaw niya naman na magpagamot sa albularyo? Oo, kaya nga ito na lang ang dala ko eh. Damit? Ano namang gagawin mo dyan? Itong gagamitin ko para magamot ko siya. Ginagawa din to ni Lolo noon. Kaya sisikapin ko na malaman kung anong sakit niya sa pamamagitan ng damit niya. O sige, gawin mo na. Sana nga lang masagot na ang katanungan mo kung napano nga ba talaga ang matandang yun. May tiwala ako sa'yo at alam ko magagawa mo yun. Ginamot ko nga ang matanda gamit ang kanyang damit. Sa tulong ng aking gabay, nalaman ko na hindi lang ordinaryong sakit ang meron siya, kundi kaya siya nagkaganon ay dahil kinulam ito ng isang aswang. Nang malaman ko yon, ilang araw muna akong hindi pumasok sa mansyon. Ngayon na alam mo nang kinulam siya, ano ng plano mo? Plano ko na mahuli yung aswang na kumulam sa kanya. Malakas ang kutob ko na ang aswang na nagpapakita sa matanda, yun din ang kumukulam sa kanya. Paano mo naman mauhuli ang aswang na yan? Kung gabi-gabi binabalik-balikan niyo yung matanda sa mansyon, dapat nandun ka palagi. Bukas pa ako papasok ng mansyon. Gusto ko lang tingnan kung may pagbabago sa matandang babae gayong kinakalaban ko ng kulam ng aswang. Ang sabi ng lolo mo dati, kapag raw hindi natalo ng isang magagamot ang kulam, maaari itong bumalik sa albularyo at ito yung mamatay. Siguraduhin mo lang na kaya mong sanggain yung kulam na yun ha, dahil baka ikaw pa yung mapahamak. Ang akala ko ba may tiwala ka sa akin? Oo nga, malaki ang tiwala ako sa'yo, kaya nga sinasabihan lang kita. Ayoko naman na may mangyaring masama sa'yo para lang mailigtas mo yung iba. Oo na, concern na. Aba syempre, kaibigan kita eh. Hanggang sa makalipas ang ilang mga araw, bumalik din ako sa mansyon. Nagtataka naman si Ate Fati at Kuya Nardo kung bakit ngayon lang ako bumalik. Nag-imbento na lang ako ng kwento na kunwari nagkasakit ako at napaniwala ko din naman sila. Sumunod sa akin si Kuya Nardo sa likod ng bahay kung saan ako maglalaba at may naikwento siya sa akin. Alam mo ba ang sabi ni Fati? Nagiging maayos na raw ang kalagayan ni Aling Nympha. Ay,
Talaga? Eh di mabuti naman. Wala naman akong ibang hangad kundi sana gumaling yung matandang yun eh. Kaya nga eh. Pero napapansin ko si Fatty, parang hindi siya masaya na gumagaling na yung matanda. At bakit naman? Basta, parang nadismaya siya na hindi ko maintindihan. Kung gusto mong malaman, tanungin mo pa siya. Makikita mo sa mukha niya na hindi siya masaya. Hayaan mo ng babaeng yun. Ganyan naman siya, may pagka-traidor. Sinabi mo pa. O siya, babalik na ako sa trabaho ko ha. Sige po, kailangan ko rin humingi ng sabon kay Ate Fatty. Naubos na pala yung sabon dito, hindi ko man lang napansin. Hinanap ko agad si Ate Fatty sa buong mansyon at nang hindi ko siya makita, alam ko na nasa kwarto siya ni Aling Nympha. Dahan-dahan lang akong umakyat para malaman ko kung anong ginagawa nila. Nakabukas ng maliitang pintuan kaya sumilip ako doon. Nakita ko si Ate Fatty. May hawak na maliit na bote. Ay, mabuti naman at inubos mong inumin ang langis na ito. Ang pangit nga ng lasa pero pinipilit ko na lang kasi ang sabi mo, ginawa mo yan para sa akin, hindi ba? Gumiginawa naman ang pakiramdam ko, kaya lang ay napapadalas ang pagsusuka ko ngayon ng dugo. Ang mahalaga, medyo nakakayanan yun ng lumakad. Ay, pasasaan ba't gagaling ka rin eh. Basta magtiwala ka lang sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ay, oo. Susundin ko lahat ng mga payo mo sa akin. Nawalan na sana ako ng pag-asa na gumaling Pero dahil sa'yo, unti-unti ako nakakabuo ng pag-asa ulit para sa sarili ko. Alam ko na nagsisisi ka na naman sa mga kasalanang ginawa mo. Lahat naman tayo nagkakasala dahil tao lang tayo Mapapatawad ka ng Diyos. Basta magdasal ka lang. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Fatty. Ay, walang anuman, Aling Nympha. Magpahinga ka na rito at kailangan ko ng bumaba. May mga gagawin pa kasi ako Sige, kapag napagod ka na magpahinga ka, sabihan mo na rin sina Nardo at Janine na hindi nila kailangan na kumayod parang kalabaw dito sa bahay. Bumabait na nga po talaga kayo. Natuto na kasi ako sa mga kabalian ko sa buhay Nauna na akong bumaba para hintayin na lang si Ate Fatty. Nagulat naman ito nang makita niya ako. Parang bigla siyang namutla na hindi ko maintindihan. Hawak-hawak pa rin niya ang bote na maliit pero nang makita niyang nakatingin ako doon, kaagad niyang tinago ang kanyang kamay sa likuran niya. Nakita kong ginawa mo. Anong pinapainom mo doon sa matandang babae? Gamot. Bakit ba? Gamot ba talaga? Isusumbong kita sa kanya. Ni isang beses hindi kita nakitang gumawa ng gamot. Ay, wag! Hindi na siya iinom kapag sinabi mo sa kanyang totoo. Kung ganon, saan galing yan? At bakit mo siya pinapainom ng ganyan, ha? Galing ito kay Nardo. Bigay ng manggagamot sa kanya. Simula nung uminom siya ng ganito, unti-unting naging maayos yung pakiramdam niya Hindi ko lang sinabi kay Aling Nympha na galing to sa albularyo dahil alam kong hindi niya ito iinumin. Ano? Galing yan sa manggagamot? Sino manggagamot? Taga doon sa probinsya ni Nardo, yung manggagamot na yon. Alam ko na malaki ang may tutulong dito sa matanda kaya dapat kong pagtiyagaan na lukuhin siya. Akin na nga yung bote na yan. Ito, kada araw kailangan niyang maubos ang isang bote ng langis. Malaki rin naman ang pinagbago ni Aling Nympha dahil sa langis na yan. Ilang araw na siyang nakakagising at nakakatulog ng maayos. Napabuntong hininga ako at tinitigan ng husto si Ate Fatty. Umiwas naman siya sa akin at kaagad na pumasok sa kwarto niya. Nang makauwi naman ako sa bahay, sinabi ko kay Danny ang lahat ng yon. Marunong ka mag-aaral ng langis, di ba? Oo. Tinuruan ako ni Lolo nun Kunin mo ang langis at aralin mo. Masama ang kutob ko sa kwento mo Paano kung yung langis pa lang yun, siya yung magiging dahilan para mapahamak yung matandang babae? Galing naman daw kasi kay Kuya Nardo yun. Wala ka bang tiwala sa kanya? Ang akala ko ba naman magkakilala kayong dalawa? Oo, magkakilala kami. Pero hindi ganun magkakilala. Dito ko lang nakilala Nagkasabay lang kami sa tricycle ng 2 beses. Sige, aaralin ko yun. Hihingin ko kay Ate Fatty na kung pwede, bigyan niya ako ng kahit konti para din malaman natin kung paano yung ginawa, no? Oo, kung talaga makakatulong nga yun sa mga taong may sakit, di pwede mong irekomenda sa iba kasi manggagamot ka rin naman. Oo na, bukas na bukas hihingin ko yun. Kaya lang,
Pareho kaming may napapansin kay Ate Fati eh. Bakit? Ano na naman yung napapansin niyo sa kanya? Parang hindi siya masaya na gumagaling na yung matanda tapos parang nararamdaman ko na plastic lang ang pag-aaruga niya sa matanda. Mahirap rin kasing manghusga, lalo na hindi natin ganun kakilala yung mga taong yun. Pero Danny, alam mo na hindi pa ako nagkakamali sa mga instinct ko. Ang kalabang aswang ay lumilipad sa ere. Sa tingin ko hindi mo siya kakayanin kapag nagkaharap na kayo. Bakit hindi mo nalang ilabas yung latigo ng lolo mo at ilaan sa aswang na yun? Hindi ako marunong gumamit ng latigo. Aaralin mo naman, Janini. Hindi ka pwede magkumpiyansa. Lalo na at alam nating pareho na malalakas yung mga aswang. O di sige, simula bukas dadaling ko na yun para habang wala akong ginagawa sa mansyon, pwede kong pag-aralan ng pagwasiwas nun. Pagka umaga nun, si Ate Fati kaagad ang kinausap ko tungkol sa langis. Pinasok ko siya sa kanyang kwarto at nadatnan ko siyang nakaharap sa 7 bote na may laman na kung anong likido. Nastorbo ba kita? Hindi naman. Ano bang kailangan mo? Naghahanda kasi ako para painumin ulit ng langis na ito si Aling Nympha. Pwede ko bang mahiram yung isang bote ng langis? Ibabalik ko kaagad bukas. Ay naku, hindi. Magagalit yata si Nardo. Mahigpit nga niyang bilin sa akin na huwag ko ipapaalam sa yung tungkol sa bagay nito. Kaya lang nahuli mo ako eh. Bakit naman siya magagalit? At bakit hindi ko pwedeng malaman? Hindi ko rin alam. Basta yun lang ang sabi niya sa akin. Ang mabuti pa, magpaalam na lang tayo sa kanya. Wag na. Bakit naman? Mabait naman si Nardo eh. Ayaw niya lang kasi na may makaalam sa ginagawa niya dahil baka raw makarating kay Aling Nympha. Basta wag mo na rin banggitin sa kanya na may alam ako tungkol sa langis na pinapainom niyo kay Aling Nympha. Pasensya na talaga, Janine. Sumusunod lang naman ako sa utos niya. Alam ko na para din naman ito kay Aling Nympha eh. Ayos lang. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit tinatago niya ang lahat sa akin. Ay, lumabas ka na rito sa kwarto ko. Baka kasi maabutan ka ni Nardo at magagalit siya sa akin. Oo, sige. Kaagad naman akong lumabas ng kanyang kwarto. Sakto na dumating si Kuya Nardo sa kusina para uminom ng tubig. Napansin nito na kagagaling ko lang sa kwarto ni Ate Fati kaya sandali siyang napatigil habang nakakunot ang noo. Nasa si Fati? Nandiyan ba siya sa loob ng kwarto niya? Opo, may tinanong kasi ako sa kanya eh. Tsaka humingi na rin ako ng tulong na kung pwede, tulungan niya ako maglaba. Grabe, ang sakit na kasi ng likod ko. Ganun ba? Wala ba siyang binanggit sa'yo? Binanggit? Tungkol saan? Tungkol sa matandang babae. Wala naman. Ay, meron pala. Ang sabi niya lang sa akin, gumagaling na yung matanda kaya lang nagsusuka pa rin daw ng dugo. Tapos palaging reklamo raw ni Aling Nympha yung tiyan niya. Na paano kaya si Aling Nympha? Baka naman po kinulam siya kaya ganun. Kulam? Sino naman ang kukulam sa kanya? Kayo na po yung nagsabi sa akin na masama ang ugali ng babaeng yun. Kaya nga, baka tama na naghihiganti yung aswang sa kanya. Kung sa bagay, naniniwala ako na basta kulam, wala nang pag-asa na gagaling yan. Meron. Yun kung isang magaling na albularyong lalaban sa kulam. Napatango naman sa akin si Kuya Nardo at kaagad na rin itong umalis. Hanggang sumapit na ang hapon, binabantayan ko si Ate Fati sa kanyang mga kilos. Nakita kong may bitbit siyang isang pitsil na tubig para dalhin kay Aling Nympha. Nagpaalam na rin ako sa kanya na uuwi na ng mga oras na yon. Pakisabi na lang po kay Aling Nympha na uuwi na ako. Ipapahinga ko na muna yung mga braso ko sa paglalaba. Bukas ko na lang ulit ng umaga yun ipagpapatuloy. Oo, sasabihin ko na lang. Tsaka ayaw niya naman sa lahat kung pagod ka na, magtatrabaho ka pa. Pwede kaya akong maka-advance sa kanya? Kailangan ko kasi ng pera pambili ng gamot ni Danny. Ngayon na ba? Sasabihan ko siya kaagad. Opo, ngayon sana kaya lang nahihiya naman ako magsabi. Ano ka ba? Bakit ka mahihiya? Ay, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Hintayin mo na ba ako o sasama ka sa akin sa kwarto niya? Hihintayin na lang po kita dito. Siya, aakyat na ako. Sige po. Nang umalis na si Ate Fati, doon ko na ginawa ang plano ko.
Dali-dali kong nilagyan ng tubig ang isang maliit na bote na itinapon niya sa basurahan. Matapos kong gawin yon, kaagad akong pumasok sa kwarto niya at kinuha ang isang bote ng langis. Tapos ay pinalitan ko yon ng isang bote na may laman na tubig lang. Ginawa ko yon para hindi mahalata ang pagnanakaw na ginawa ko. Lumabas din ako kaagad nang magtagumpay na ako sa plano ko. Saktong kabababa niya lang mula sa itaas. Ate Fati, pumayag ba siya? Oo naman. Eto, 3,000 daw. Ay, salamat naman. Bumait na ngayon si Aling Nimpa. Hindi na siya kagaya ng dati na maramot. Pakisabi na lang po sa kanya na maraming salamat ha. Kailangan ko na umuwi para makadaan ako sa tindahan ng gamot. Paano ba naman si Danny? Panay ang ungol dahil sumasakit daw yung mga sugat niya. Nako, baka magka-infection si Danny. Kaya nga po umutang na lang ako ngayon para mabili ko siya ng gamot. Alis na po ako. Maraming salamat. Walang anuman. Pagdating ko sa bahay, 5:00 pa lang ng hapon. Inuna ko munang aralin ng langis na nakuha ko. Ibinuhos ko yon sa isang maliit na palanggana at doon ko na sinimulang aralin. Hinaluan ko yon ng iba't ibang klase ng langis para lumabas ang tunay na kulay ng langis na yon. Nagulat naman ako nang makitang hindi yon langis, kundi dugo. Anak nang, bakit biglang bumaho? Babaho talaga yan kasi gawa ang langis na yun sa dugo ng tao. Ano? Kung ganun, bakit magbibigay ng ganyang klaseng langis ang isang manggagamot? Hindi nang galing to sa isang manggagamot, kundi galing sa aswang. Posibleng magkasabot si Kuya Nardo at si Ate Fati sa paggawa ng planong to. Di kung ganun, dapat natin silang mapigilan. Oo, hindi sila pwede magtagumpay na mapatay yung matandang babae. Nagkamali siya ng taong pinagkatiwalaan. Pareho yung dalawa na may planong mapatay siya. Gumawa tayo ng plano kung paano natin sila mapapatay. Hintayin nating sumapit ang gabi bago sila salakayin. Doon natin malalaman kung sino ba talaga ang aswang sa kanilang dalawa. Ang sabi pa sa akin ni Ate Fati, galing daw kay Kuya Nardo yung langis at ayaw pa nga ni Kuya Nardo na ipaalam sa akin ang tungkol sa bagay na yan. May alam ba silang manggagamot ka? Wala, hindi ko binanggit sa kanila ang tungkol sa pagkatao ko. Maganda tayo ngayong gabi. Kailangan na mailikas natin ang matanda sa mansyon dahil hawak siya ng 2 traidor ng mga aswang. Kaya mo na bang sumama sa akin? Oo naman. Hindi naman ako papayag na sasalakay ka doon mag-isa. Siyempre sasamahan kita, no? Sige, ikaw na ang bahala magdala ng asin at bawang. Kailangan mo ring magdala ng sandata na pamatay sa aswang nang sa ganun magawa mong protektahan ang sarili mo. Sige, maghahanda na ako. Danny! O bakit? Sana magtagumpay ako sa misyong to. Gustong-gusto ko nang mahawakan ng anting-anting ni Lolo eh. Alam ko na makakaya mo. Mahihigitan mo pa ang lolo mo. Mas magiging magaling ka pa sa kanya balang araw. Hanggang sa sumapit ang gabi ng pagsalakay namin ni Danny sa mansyon. Alam ko na may sikretong daanan sa likod at kailangang gumapang sa tunnel para malayang makapasok. Doon kami dumaan ni Danny para lang walang makapansin sa amin. Janine, nakalak ang pinto. Paano tayo makakapasok sa loob? Siyempre ginawan ko na to ng paraan. Ayun naman pala eh. Aka na nga yan. Mabuksan ko na to. Kinuha ko yung duplicate key sa bahay na hindi alam ni Ate Fati. Siya lang naman ang may hawak ng lahat ng susi dito eh. Talino mo talaga. Ayun na, bukas na. Mauna na akong pumasok ha. Ikaw nang magdala ng buntot pagi at ako na dito sa latigo. Sige, tara. Unahin natin pasukin yung kwarto ni Ate Fati. Ikaw ang bahala. Susunod lang ako sa'yo. Magmamanman din ako sa paligid. Mahirap na, baka may patibong. Ito yung kwarto ni Ate Fati. Buong lakas kong itinulak ang kwarto ni Ate Fati at napaatras ako sa nakita ko. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa tapos ay duguan din ang katawan nito. Nagmadali akong kalaga ng babae ng mga oras na yun. Ano nangyari? Bakit kayo nakatali? Janine, may aswang! Pinasok ako ng aswang dito sa bahay. Tinali niya ako dahil nalaman niyang may nakakaalam sa ginagawa ko. Ano? Sinong aswang? Si Nardo, siya ang aswang. Hindi ako dapat nagtiwala sa kanya eh. Hindi pala tunay na gamot yung binigay niya sa akin. Ako palang may kasalanan kung bakit hindi gumagaling si Aling Nympha dahil pinapainom ko siya ng langis na yun. Sabi ko na nga ba eh.
Hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun. Bigla na lang siyang dumating dito kanina. Mabuti na lang at bumalik ka, Janine. Balak niyang patayin kayo magkaibigan niya yung gabi. Dito ka lang Kailangan kong harapin ang aswang na yun. Kaya mo ba siyang patayin? Kakayanin ko po! Ang sabi niya pa sa akin, papatayin niya si Aling Nympha at wala raw makakapigil sa kanya. Alam niyang isa kang albularyo, kaya daw sinugod niya si Danny dahil inaakala niyang titigil ka sa pangingialam pag nasaktan ng kaibigan mo. Nagkakamali siya. Mas lalong hindi ako papayag na hindi ko siya mapapatay ngayong gabi. Tatapusin ko ng kasamaan niya. Tara na, bago pa makaalis ang aswang na yun. Agad naman kaming pumunta sa kubo. Nang makarating kami doon, biglang lumakas ang alulong ng mga aso. May naririnig kaming boses mula sa loob at nagbibigkas ng latin. Buong lakas na sinipa ni Danny ang pintuan ng kubo at gulat na napatingin sa amin si Kuya Nardo. Nanlalaki ang mga mata, nanlilisik. Mga pakialamero! Walang iyakang matanda ka! Ikaw palang kumukulam kay Aling Nympha! Ako nga. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ko, ha? Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Gaganti ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Ginawa? Ano bang ginawa niya sa'yo? Namatayin ako ng asawa at anak dahil sa kanya. Noong panahon na kailangan ko ng pera, hindi niya ako pinahiram. Kaya nangako ako sa sarili ko, nagagantihan ko siya, kaya nagpanggap akong hardinero para lang dahan-dahan na mapatay ang matandang yon. Hindi niya obligasyon ang pagligtas sa asawa at anak mo. Bilang mga magulang, obligasyon niyong puna ng pangangailangan ng pamilya niyo. Alam ko na masakit pero hindi mo dapat isisi sa kanyang kakulangan mo bilang taga-suporta ng pamilya mo. Ganun ha. Isasabay na rin kita sa pagpatay sa matandang yon ngayong gabi. Isusunod kita sa mga magulang mo at sa lolo mo. Ikaw ang matagal ko nang hinahanap na aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Oo, ako nga. Lintik kang lalaki ka! Ikaw lang palang mortal kong kaaway! Humalakhak ito ng malakas at tumalon papunta sa bubong. Nakita ko na may ginagawa siyang ritual kanina habang kaharap ang isang bungo na kulay itim at nandoon din ang litrato ng matandang babae. Kaagad ko siyang hinabol at naging aswang na ito. Nilalang na may malalaking sungay, may pakpak at mahahaba ang mga kuko. Pulang-pula din ang kanyang mga mata at maitim ang katawan. Ngayon mo matitikman ang bagsik ng isang aswang na harimondon. Wala akong pakialam kahit anong uri ka pa ng aswang. Papatayin pa rin kita! Janine, sumugod na tayo sa kanya! Oo, ngayon na! Ito ang nababagay sa'yo! Hindi mo ako mapapatay sa asin at bawang na yan. Tigman mo ang ganti kong lalaki ka! Hindi mo siya magagalaw hanggat nandito ako. Danny, dito ka sa likod ko. Tumalon ang aswang para sumugod kay Danny, pero pumagit na ako at sinalubong ko siya ng hampas ng latigo. Hindi ko pagamay ang paggamit noon pero nagawa ko naman siyang tamaan sa may balikat. Masasabi ko na sobrang makapangyarihan ng latigo dahil nasugatan nito ang balikat ng aswang. Patuloy pa rin siya sa pag-atake hanggang sa nagawa niya akong hampasin ng kanyang pakpak at kalmutin sa dibdib. Buisit! Nasugatan pa ako! Umatake ka lang sa kanya. Ako na ang bahala sa pagsaboy ng asin at bawang. Hahanap ako ng magandang pagkakataon para makalipat sa likuran niya at nang mapalo ko siya nitong buntot pagi. Sige! Hindi mo kaya maipagiganti ang magulang mo sa akin. Kagaya ka lang din nila. Mamamatay sa mga kamay ko na walang kalaban-laban. Hindi sila ako at hindi ako sila. Dahil produkto nila ako na siyang papatay sa'yo. Janine, gamitin mo itong patalim. Itarak mo yan sa dibdib niya. Akong bahala. Ayan na siya. Bumibilis ng paggalaw ng pakpak niya. Sigurado akong sasalakay na siya sa atin. Humanda ka na. Nakahanda na ako. Ngayon na! Sabuyan mo na siya! Biglang napaatras ang aswang nang masapul siya ni Danny ng asin at bawang sa mukha. Sinugod ko naman ito para saksakin ng patalim. Mabilis niyang nahuli ang kamay ko para hindi ko siya masaksak. Inilipad niya ako sa ere at walang ano-ano'y ibinagsak sa lupa.
Napasigaw ako ng malakas dahil sa tindi ng sakit. Danny! Mamatay ka ng babae ka! Ayos ka lang ba? Anak ng buti na salupa kita. Salamat. Buisit. Natakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Mga animal! Nasalo ka pa ng lalaking yan. Matagal na sana kitang pinatay, Danny. Pero dahil sa awa ko sa'yo, mas pinili kong buhayin ka. Binuhay mo siya para mapaabot sa akin ang babala mo. Kung pinatay mo na lang sana ako, wala na sanang nag-uudyo kay Janine na alamin ang lahat. Ang malas mo talaga. Pues, ngayon kita papatayin! Lumipad na naman siya papunta sa kinaroroonan namin kaya mabilis akong tumayo. Hinanda ko ang latigo at ang punyal na ipampapatay ko sa kanya. Umikot siya sa uluhan namin. Kaya naman nahirapan akong asintahin siya ng aking latigo. Nahuli niya mula sa aking likuran si Danny at inangat niya ito sa ere. Mabuti na lang at nahawakan ko ang paa ng aking kaibigan. Danny, kumawala ka sa kanya! Diyos ko, tulungan mo kami, Panginoon. Ayoko sumama sa iyo sa ere. Pakawalan mo ako. Hindi maririnig ng Diyos mo ang iyong dasal. Hindi siya darating para tulungan ka. Mamamatay ka sa kamay ko. Danny, sabuyan mo siya ng asin sa mukha! Ipapakain ko sa iyo ang huling pangondro ko. Ito ang asin. Kainin mo. Walang iya ka talaga. Ang buka ko, sobrang hapde. Halika rito, Danny. Humanda ka sa akin, aswang ka. Inuubos niyo pasensya ko. Mabilis na naman siyang umatake sa amin para gumanti. Kaya lang ay nakailag kaming pareho ni Danny. Ako na naman ang umatake sa kanya at pinalo siya ng latigo. Nagawa ko itong tamaan, kaya umangil sa sakit ang aswang. Napansin kong tumayo si Danny. Sinugod niya ang aswang sa likuran at basta itong hinampas ng buntot pagi. Mas lalong nagwala sa sakit ang aswang. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para atakihin ang aswang gamit ang aking punyal. Pero nagawa niya pa rin itong ilagan. Pakawalan mo ang aswang ka! Ano ka ngayon, ha? Anong ilalaban mo sa akin ngayon? Ubus na ang asin at bawang mo! Oo, ubus na nga. Pakawalan mo ako! Bitawan mo ang leeg ko! Papatayin kita! Dudukutin ko ang puso mo at kakainin sa harap ni Janine! Pakawalan mo siya! Hindi! Nasasakmo ko na sinaunang punyal! Oo. Ngayon alam ko na mababawasan ang lakas mo dahil ang sino man na masugatan ng punyal na to, kailanman hindi nagagaling ang sugat. Kasing traidor ka rin ng lolo mo kung lumaban. Manang-mana ka talaga sa kanya. Oo, manang-mana ako sa kanya. Saksi din ako sa paghihirap niya bago siya mamatay. Dahil yun sa'yo. Nilagyan mo ng laso ng mga kuko mo kaya hindi na siya gumaling. Alam ko na balak mo rin yatang gawin sa akin ang bagay na yun. Kaya lang, hindi mo na paghandaan ang pagsalakay namin ngayong gabi. Matalino kang hayop ka. Nabitiwan niya si Danny. Kaya naman napaupo ang kaibigan ko sa lupa habang hawak ang kanyang leeg. Duguan ito dahil sa pagbaon ng kuko ng aswang doon. Humanta ako para tapusin siya. Inaamin ko na sobrang napagod na rin ako, lalo pa at may iniinda akong sakit dahil sa sugat ko kanina. Parehas na tayong pagod, babae. Parehas na tayong pagod, pero mas nanghihina ka na ngayon. Mawawala ang panghihina kung ito kapag makain na kita. Itong ginawa mong sugat sa akin, ang kapalit nito ay puso mo. Sa oras na makain ko ang puso mo, alam kong gagaling ako. Yan ay kung makain mo ko't mapatay. Papatayin kita. Isa akong aswang na harimondon at hindi matatanggap ng kaluluwa ko kapag napatay lang ako ng baguhan na albularyang kagaya mo. Ipaghihiganti ko ang mga magulang ko at si Lolo, pati na rin si Aling Nympha. Sinugod ko ang aswang pero lumipad dito sa ere. Bigla siyang nawala sa paningin ko.
Alam ko na nagtatago lang ito at naghahanap ng magandang pagkakataon para makaatake sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata at ginamit ang aking pandinig. Alam ko na sasabay ka sa hangin para masalakay mo ko, aswang. Pero hindi mo ako matatalo. Janine! Sa likuran mo! Ito na ang katapusan mo! Mas mabilis pa rin ako sa'yo, aswang. Hindi mo tayo nakala, di ba? Na ako ang makakapatay sa'yo. Paano mo nagawa ang bagay na yun? Sariling diskarte. Ang buong akala ko, isa kang kakampi. Yun pala ikaw ang mortal kong kaaway. Tatapusin na kita! Babalik ako para hanapin ka. Meron akong anak na bubuhay sa akin. Wala akong pakialam sa anak mo. Kung sakali mang darating siya, pagkahandaan ko siya. Isusunod ko siya sa hukay mo. Hindi ko tinigilan ang pagsaksak sa aswang hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Natumba siya sa lupa, kaya naman tumakbo na ako papunta sa kinaroroonan ni Danny para tulungan siyang makatayo. Mamamatay na yata ako. May sugat ako sa leeg. Ang arte mo naman, konting sugat lang yan, oh. Hindi ka nga namatay nung sinalakay ka niyang mag-isa sa bahay. Nagawa mo siyang patayin. Pwede mo nang isuot ang anting-anting na iniwan ng lolo mo sa'yo. Oo, salamat sa pagtitiwala, Danny. Halika na, umalis na tayo. Bumalik na tayo sa mansyon para malaman nilang napatay na natin ang aswang. Hindi pa. Kailangan nating sunugin ang katawan niya para hindi na siya makabalik. Ano? Oo, kapag may aswang na makakuha sa bangkay niya, pwede siyang mabuhay kapag inalayan ng dugo ng isang buntis ang katawan niya. Dito ka lang, susunugin ko lang ang katawan niya. Janine, may mga paparating. Yung mga taong bayan niyan, dumating sila. Sino kayong tumawag sa kanila? Ay, Janine! Janine! Nasaan na yung aswang? Wala nang aswang. Patay na siya. Nagawa ko siyang patayin. Nagtawag ako ng mga tao kanina para may tutulong sa atin. Pasensya ka na kung nahuli kami ng dating, ha? Ayos lang po. Ang mahalaga, nagtagumpay tayo. Wala na siya. Maliligtas na natin si Aling Nympha. Nagsimula na akong silaban ng katawan ni Kuya Nardo hanggang sa unti-unti itong natupok ng apoy. Lahat kami naging masaya dahil nasagot na rin ang aming mga katanungan kung sino ang aswang. Maraming taong nagpasalamat sa akin noong gabing yon at lahat sila nakikiusap na simulan ko ulit ang panggagamot. Nagpaiwan na muna kami ni Danny sa mansyon para makausap ang matandang babae. Ay, halos hindi ako makapaniwalang aswang si Nardo. Siya pala yung asawa ng babaeng namatay na yon dahil hindi ko siya pinahiram ng pera. Ay, hindi totoo yan. Pinatay niya ang asawa niya. May nakapagsabi sa akin na isang kapitbahay nila noon na wala na raw ang sanggol sa sinapupunan ng asawa niya. Naniniwala sila na si Nardo. Si Nardo ang kumain nun. Ang sabihin nyo, naghahanap lang talaga si Kuya Nardo ng taong masisisi sa kamatayan ng pamilya niya. Pero ang totoo, siya ang may pakana ng lahat. Sinadya niya to para malaya siyang makapangbiktima. Ang mahalaga, gagaling na po kayo, Aling Nympha. Hindi na kailangan gamutin kayo ng albularyo dahil kusa kayong gagaling ngayong wala na yung taong kumulam sa inyo. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Patawarin mo ko sa sinabi ko na mga alagad ng demonyo ang albularyo. Hindi pala ako tama. Ayos lang po yun. Naiintindihan po kita. Masaya ako dahil sa wakas, makakalaya na kayo sa kulam. Pwede bang wag na kayong umalis? Dito na kayo tumira sa bahay ko. Hindi po pwede. Alam niyo naman po, albularyo ako, kaya kailangan kong gawin ang mga tungkulin ko. Hayaan niyo, papasyal po kami lagi dito para hindi naman kayo mabore. Kaya nga po, malapit lang naman po yung bahay niyo sa amin eh. Ate Fati, patawarin niyo ako kung hinusgahan ko po kayo ha. Wala kasi akong kakayanan na malaman kung aswang isang tao o hindi eh. Ay, ayos lang yon. Ang mahalaga, napatay mo na yung tunay na aswang. Masaya ako para sa'yo. Nagawa mo na ang una mong misyon. Umalis kami sa mansyon na may dalang saya sa puso. Sa wakas, nagawa ko rin na bigyan ng hustisya ang namatay kong mga magulang. Hanggang makalipas pa ang 1 linggo, mas lalo kong pinag-igihan ang mga ginagawa ko.
Inaral ko ang dapat na aralin hanggang sa namalayan ko na lang na napakadali lang pala ng lahat. Dahil na rin siguro sa tulong ng aking gabay. Kaya mas lalong napabilis ang panggagamot ko. Iba, dami nang nakapila ngayon para magpagamot sa'yo ah. Oo nga eh. Dati pangarap ko lang to. Ngayon natupad na. Sabi ko kasi sa'yo eh, mas magaling ka pa kaysa sa lolo mo. Sa wakas, Danny, may karapatan na akong hawakan at gamitin ang lahat ng mga gamit ni Lolo. Ikaw pa. O siya, simulan mo na ang panggagamot. Marami nakapila, baka gabihin ng iba. Oo, dali. Alam ko na marami pa akong haharapin na mga pagsubok bilang isang manggagamot, kaya pinaghahandaan ko ang mga bagay na yon. Si Danny, nagpaparamdam ng pag-ibig sa akin, kaya hinayaan ko siyang ligawan ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat and more power sa inyong channel. Hi! Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, wag nang magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bagong kwento kaming ilalabas. Sa mga tagapakinig naman na gustong magbahagi rin ng sarili niyong kwentong katatakutan, mag-email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang yon. One word, missanhorrorstories@gmail.com. At malay nyo, yung kwento naman ninyo ang sunod naming ma-feature dito. Maraming salamat din po sa lahat ng comments nyo. Sadyang nakakataba ng puso ang hindi pagbitiw ng mga nagmamahal sa ating listeners. Gagawin namin ang lahat para maging sulit ang pag-aabang nyo sa mga kwento naming ilalabas. Hanggang dito na lang po muna at magandang gabi sa ating lahat.